Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros at sa harapan na po natin ang ongoing construction ng Fort Santiago Esplanade. Please samahan niyo po akong mag-update as of today, February 7, 2025. Time check, 6 PM local time. Napagaganda na tingnan, umiilaw na yung mga lamppost dito sa Plaza Mexico. Katatapos lang po ng ulan. Mas lalo na pong gumanda kasi umiilaw na po yung mga balusters na bago pong kinabit nila. Pati mga lamppost. Nandito po tayo kagabi nag-update at ngayon nandito naman po tayo ulit para i-update ko po kayo. Marami pa rin mga workers na nagtatrabaho kahit 6 PM na. Talagang puspusan ang pagtatrabaho nila dito. Parang 24 hours yata ang operation dito. Ayan naman po sa harapan natin ang Maestranza. Sa mga nagtatanong po na kung bakit hindi gigibain yung Maestranza wall, yung may mga murals. Hindi po kasi pwedeng gawin yan kasi ibang area na po yan, which is Maestranza. Kaya hindi pwedeng pakialaman ng Esplanade ang wall na ito. Kaya gumawa po ng sariling wall ang Esplanade. Ayun po, pupunta po tayo mamaya sa baba para makita nyo po ng malapitan. Ayan naman po ang Soriano Avenue. Yan po ang main road ng Intramuros. Kahabaan po niyan, dyan po makikita ang Manila Cathedral. Sa General Luna Street naman po ay makikita doon ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Ayan po mismo ang gate ng Maestranza. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan. Nakababa na po tayo sa Soriano Avenue. Ayan na po. Ayan po ang Jollibee, ang pinakamalapit sa Esplanade. Dito po tayo pupunta sa Fort Santiago Esplanade at Plaza Mexico. Ito po ang daanan kung galing po kayo ng Soriano Avenue. Diyan po tayo galing kanina sa Soriano Avenue. At dito po, hanggang dito lang po ang Plaza Mexico. Ayan po. Tapos na rin po ang pinakadulo ng Plaza Mexico. May hagdanan din po dito at plant box. Yan, hinaharangan pa nga po dito kasi bawal pang dumaan. As you can see, elevated po ang Plaza Mexico. Mas maganda po kaysa dati. Dati po kasi hindi naka-elevate yun. Yan, umilaw na rin po yung lamppost dito sa gilid ng Maestranza wall.
Sa mga nagtatanong po, meron pong mga benches dito sa gilid ng Binondo Intramuros Bridge ramp. Ayan po, may mga lamps din at umiilaw na. Dito lang po na side ang ganitong design, yung may mga grass. Maganda siguro to pag lumago na yung mga grasses. Sa tingin ko lang po dito sa Plaza Mexico, finishing na lang siguro ang kulang dito. Kasi nakalatag na po lahat ng mga tiles or concrete pavers. Pati mga halaman, mga lamppost. Meron na rin po. Kaya abangan na lang po natin guys kung kailan po ang grand opening ng Plaza Mexico. Malapit na po siguro. Ayan, ginagawa pa rin po nila ang wall dito sa side ng Maestranza. As of this moment, hindi gumana yung mga lamppost dito na side. Nandito po tayo kagabi, umiilaw po yan. Pati mga baluster dito ngayon hindi rin pinailaw nila. Kasi ang dami po nilang ginagawa ngayon, hindi nagwe-welding. Kaya siguro hindi nila pinapailaw yung mga lamppost dito na side at mga balusters. As per our previous videos, may mga nagko-comments nga din na puro concrete na daw dito, walang green or walang mga halaman at mga puno. Siguro naman meron din dito at hindi pa lang natin alam kung saan na area. Kasi ongoing pa naman po ang construction dito, lalo na yung sa wall. O malamang naman po magtatanim po sila ng mga halaman dyan. At maglalagay din ng mga benches. Para naman po may mauupuan ang mga namamasyal. Marami pa pong gagawin dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers project po ito. From Manila Bay up to Laguna de Bay. At sabi nga po sa kabilang side naman, sa tapat natin ay Binondo, magkakaroon din po daw ng Esplanade dyan, papuntang Laguna. So 25 kilometers din, at dito sa kinatatayuan natin ay 25 kilometers. Approximately aabot po yan ng 50 kilometers. Diba ganun po kalaki ang project ng PBBM admin para sa bayan. At libreng-libre pa po mamasyal dito. Diba guys, napakaganda tingnan at napakasarap sa feeling na meron po tayong mga ganitong project na makikita po natin para sa bayan. Kaya sana po patuloy tayong sumuporta sa ating government, lalong-lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Ito naman po ang The Iconic Monument dito sa Plaza Mexico. Fourth Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Filipinas. From 1564 up to 1964. May nag-comment nga din sa ating previous video na sana magkaroon daw dito ng flag ng Pilipinas at Mexico. Diba tama po, no? Sa ngayon wala pa po ako nakitang flag dito na nakatayo. Ito naman po ang monument ng former President of Mexico na si Adolfo Lopez Mateos. One of the iconic structures here in Plaza Mexico. Diba sa mga nagtatanong na kailangan na merong iconic daw na structure ilalagay dito sa Plaza Mexico. So ito na po yun. Yan o, napakalaki pong monumento ng former President ng Mexico na si Adolfo Lopez Mateos. Kung makita nyo po in person, grabe, sobrang laki po niya. Perfect po ito pang selfie at saka Instagrammable siya eh.
Nandito naman po tayo sa harapan ng Intendencia Building or Aduana. Overtime pa rin po sila. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay former government offices for several years during Spanish era. At ongoing nga po ang restoration nito. At gagawin na po itong National Archives of the Philippines. Parami na ng parami ang mga namamasyal ngayon sa Pasig River Esplanade. Kasi 6:30 PM na po. From Intramuros proper, dito nga po sila dadaan sa Plaza Mexico. Sa mga hindi po nakakaalam, kung magsimba kayo sa Manila Cathedral, napakalapit lang po mamasyal dito sa Pasig River Esplanade or Plaza Mexico. Isang kembot lang po, nandito na po kayo. Hindi na po kailangang sumakay, talagang literally lalakarin lang po. Ayan, dyan na mag-editor yung lahat ng mga sasakyan, lalo na yung mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Diyan po yan dadaan sa kahabaan ng Soriano Avenue at lalabas po doon sa Anda Circle. Papuntang South, Pier 15 at Rojas Boulevard. Kung didiretsuhan po natin ay Pasig River Esplanade po. Diyan po ang daan sa ilalim ng bridge. For now, sarado nga po dyan. Kasi may ongoing po siguro silang ginagawa dito. Sa mga hindi po nakakaalam, kung gusto nyo po mag-commute dito by jeep, kung galing po kayo ng Recto or Avenida, sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Ang pamasahe po ay 13 pesos lang po. At kung gusto nyo naman pong sumakay ng LRT1, ang pinakamalapit na station po ay Central Terminal. From Central Terminal, walking distance na lang po ang Pasig River Esplanade. Ayan po ang CCTV na naka-install dito sa Plaza Mexico. Siguro po dadagdagan pa po nila yan dito sa buong area. So far yan pa lang po ang nakikita ko dito na naka-install. Mas maganda po guys, no, mas maraming CCTV para madaling matukoy kung sino yung mga taong gagawa ng mga hindi mabubuti. Kung gusto nyo rin mag-explore dito at sumakay ng Calesa, marami pong available dito. Ang rate naman po ng Calesa ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga PWDs, senior citizen at mga students. Ang rate na po na yan ay per hour. Sa mga hindi po nakakaalam, kung galing po kayo ng Pasig River Esplanade at gusto nyo pong magsimba sa Manila Cathedral, San Agustin Church, ay napakalapit lang po. Walking distance lang po. At kung gusto nyo naman pong magsimba sa San Lorenzo Ruiz Church sa may Chinatown, napakalapit lang din po, pwede nyo pong lakarin. Diyan lang po kayo dumaan sa Binondo Intramuros Beach. Ayan po sa taas. Pagbaba po niyan ay Chinatown na po. Even Quiapo Church at Santa Cruz Church, napakalapit lang din po dito. Pwede din pong lakarin. At kung gusto nyo naman pong sumakay, marami naman pong mga jeep dumadaan po dito. Yun lang po ang kagandahan mamasyal dito sa Pasig River Esplanade kasi napalibutan po siya ng mga historical sites. Katulad ng Intramuros, Binondo, Quiapo, Chinatown, Liwasang Bonifacio, Rizal Park at marami pa pong iba. Finally, umilaw na po siya ulit. Siguro kanina nagkaroon lang po ng technical problem.
Grabe, sobrang ganda.
Ito naman yung ilalim ng bridge dito sa tabi ng Pasig River Esplanade. Ayan, marami pong mga halaman dito. Meron ding mga grass pavers dito na hindi pa tinataniman nila ng mga grasses. Pero naka-fix na po siya eh. Yan, may mga benches din dito, pinipinturahan. Yung sidewalk naman dito, meron na ring yellow marker. Diyan po tayo galing kanina. Ayan po ang Plaza Mexico. Sarado pa nga po dito na side kasi ongoing po ang pagpapaganda nila dito. Sarado nga po dito ngayon. Ang linis na po ng poste ng bridge kasi bagong pintura lang. Sana po wala na pong vandalismo dito para mapanatili po ang kalinisan. Punta po muna tayo sa Pasig River Esplanade guys. Titingnan po natin kung ano ang mga kaganapan doon. Andito po tayo sa likod ng Pasig River Esplanade. Ayun po, as you can see, yan po ang viewing deck na may mga bazaar at alfresco dining. Naka-tent nga po sila at maambon-ambon pa naman po ngayon. Talagang buhay na buhay ang bazaar at alfresco dining dito kasi tinatangkilik po ng masa. Nakikita nyo naman po sa aking mga previous videos. At aakyat po tayo doon ngayon. Sisilip po tayo saglit para makita nyo po kung ano ang kaganapan ngayon. Sa mga nagtatanong po ng parking, marami pong pwedeng parkingan dito, mga motorcycle. Ayan, sa tapat lang po ng grand entrance ng Pasig River Esplanade. May mga ilan din pong sasakyan nakapark. Meron din mga e-trike, tricycle dito. Ayan na po ang grand entrance ng Pasig River Esplanade. Marami din po mga nagtitinda ng mga balloons. May mga ice cream din. Pasok na po tayo guys. Yan yung mga balloons na to, mga flowers, perfect to sa upcoming Valentine's Day. Marami pong naka-mascot dito ngayon. Basa nga ang flooring dito guys kasi katatapos lang ng ulan. Kahit ngayon po ambon-ambon pa rin. But still marami pa rin pong mga taong namamasyal. At Friday naman po kasi ngayon.
Yan po yung restroom natin na meron na pong bayad, 10 pesos. Mas maganda na rin po yung may bayad, no, para makonsol din po ang kalinisan. Marami pa rin namamasyal ngayon, no? Kahit ambon-ambon. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade po ay wala pong bayad mamasyal dito. Libreng-libre po, handog ng PBBM admin para sa bayan. Diyan naman po sa kabilang side ang Pasig River Esplanade, Phase 1 A and B, sa likod po ng Post Office Building. Ang Pasig River Esplanade po ay nasa Loton and Intramuros areas. Ngayon po nandito po tayo sa Intramuros. Nandito na tayo sa viewing deck. Ang dami na ring mga tao pala dito sa taas. Ano yata yan guys, no? Barge ba yan guys? Ang laki. Hinila ng tugboat.
Andito lang po tayo sa Pasig River Esplanade, Phase 1 A and B, sa likod po ng Post Office Building. Ayan po ang Post Office Building na nasunog. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya na-restore. Dito pa rin na side, marami pa rin pong namamasyal dito. Pero hindi naman po ganun kadami siya. Siguro bukas. Umulan din po kasi kanina. Pero pag ganitong cloud, mas magandang ganito, hindi ganun kadami, mas nakaka-relax. Ayan po, marami din pong nagbebenta dito ng mga balloons na may mga flowers. Perfect po ito para sa inyong mga loved ones sa upcoming Valentine's Day. Dito po tayo sa Grand Entrance. Dati po punong-puno po yan ng mga vendors. Meron dito ice cream lang at mga nagtitinda ng mga balloons. Lumipat na po kasi yung mga vendors doon po sa may bandang unahan. Doon sa may parkingan, doon na po sila. Pinagbawalan na po sila dito magtinda siguro. Kaya ang linis na po dito na side. Yung sa tapat po natin ay Escolta at yung sa Riverside ay Plaza Yochenko. Magandang park din po doon. Yan po sa harapan natin ang The Historic Jones Bridge.